O, kumusta na ba? O, kumusta na ba si BBM mga kababayan? Nahimasmasa na ba sa kanyang pinapakalat na balita? April 16 ha? Sabi ni BBM, nahuli na si Zaldico! He is now detained in Prague after crossing into Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authority. Ayun mga kababayan, ang daming nag-react. Isa na dyan, sina Harry Roque at sina Maharlika mga kababayan. At ang sabi nila, hindi nahuli, hindi totoong nahuli. Ang talagang insistent mga kababayan si Attorney Harry Roque dahil siya mismo ang kausap ni Zaldico mga kababayan na hindi daw talaga nahuli. Hindi na aresto mga kababayan. Anong sagot dito ng palasyo? Fake news! Oh, fake news daw sila Roque. Salot! Salot! Ang mga fake news peddlers. Pag na po na natin palawakin ang mga fake news peddlers na ito. Kagaya na ng Harry Roque mga kababayan. Hindi po natin sila kailangan sa ating lipunan. Salot sila. Sabi ni Claire Castro mga kababayan matapos sabihin ni Roque na nagsisinungaling ang presidente dahil fake news daw si Roque at ngayon mga kababayan biglang bumaliktad ang senaryo. Sa mga pahayagan ngayon, binalita, Zaldico is not detained at all in Prague. At pati na mismo ang DOJ mga kababayan, kinlaro, mali daw na tawaging na aresto si Zaldico. O Claire Castro, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang salot, Claire Castro? Etong tagapagsalita na nalink pa ito sa'yo ha? Nalink lang mga kababayan sa chika-chika. Dahil binigyan lang bulaklak tapos kilig na kilig si Claire Castro. Ang sabi niya, hindi tamang tawagin na naaresto si Zaldico dahil hindi naman daw naaresto talaga. Walang Zaldico na naaresto doon sa doon sa Czech Republic mga kababayan. Pakinggan nyo ha. When Elizaldico was I cannot again be careful with the nomenclature. It's not arrested. It's not arrested. Ang sabi ni Roque mga kababayan, nasita lang. Nasita. Parang, ano ito? Improper itong documentation mo. Pero, hindi siya hinuli. Hindi siya hinuli mga kababayan na sabi ni Ngagvi na nahuli na daw si Zaldico. No. Hindi daw dapat tawaging nahuli o naaresto mga kababayan. When he was found, diba, sa Czech Republic, the Czech government notified the Philippines. Pinagbigay alam lang sa Pilipinas mga kababayan mayroon kaming nasita dito na pangalan Zaldico. Yan lang. So let's do away with the word arrest, no? Let's do away with the word arrest. Iwasan daw natin mga kababayan ang salitang arrest. Sabihin mo yan kay Bangag. So away with the word arrest because arrest assumes that it's being done by the country which has jurisdiction over him. Oo nga. Mukhang pinapalabas kasi mga kababayan, 'di ba? Sa etong balita ni Bangag Mukhang 'di ba, ang unang impact na kababayan sila ang nakahuli. Nahuli daw nila mga kababayan. Parang ganoon ang impact Nahuli na daw si Zaldico. Parang siya ang nag-effort mga kababayan. Hindi. Kaya sabi ni Martinez mga kababayan na na-link kay Claire Castro, iwasan natin ang salitang arrest. Pinapalabas na parang tayo ang nakahuli. Bakit pala? Sino pala nakahuli kung nahuli man? Hindi nga nahuli daw Right, and the Czech Republic cannot lawfully arrest. Czech Republic cannot lawfully arrest. Ha? Sila mismo ha? Hindi pwedeng arestuhin ng Czech Republic si Zaldico. Because of course, wala naman siyang outstanding warrant dun The warrant... Dahil wala siyang warrant doon. Yung pagka, mga kababayan, doon sa improper documentation, ma-reprimand lang siya. O kung pumasok siya sa border mga kababayan, hindi siya papasukin. Balik ka doon. Alis. Ganyan lang. Wala kang proper document. Hindi pwedeng, doon na, aresto agad. Kahit walang, mga kababayan, warrant ang Czech Republic kay Zaldico. Ayan na. Sila na mismong nagsabi. Exists here in the Philippines. Ang warrant, dito lang sa Pilipinas. Hindi naman nag-i-extend ang ating territory sa Czech Republic. I mean, rather, that the case is pending here in the Philippines. Just make that clear. Klaro. Klaro na. So, ano lang gagawin natin? Kamot-kamot na sa Bangag mga kababayan. Yan ang iniisip natin mga kababayan. How come na mag-e-effort si Bangag na pauwiin dito si Zaldico? Kung uuwi yun, siguradong matuturo siya mga kababayan. Happy nga tayo na umuwi sa wakas. Disgrasya talaga itong sina Bangag at si Romualdez. Kaya pala mga kababayan, biglang si Romualdez mga kababayan, biglang
at si Marcos, biglang nag-iba ang timpla, di ba? Nag-away-away, kunwari mga kababayan. Ngayon, ang pinagsasabi ni Bangag mga kababayan na Claire Castro, handa man daw silang magkipagtulungan kay magkipagtulungan daw si Marcos kay Romualdez para talagang mahuli na daw itong mga totoong mga kurakot. Puntragis. Parang nagsabi mo sila, let's go hand in hand to find these culprits. Lord, para daw tugis na talaga ang totoong mga kurakot mga kababayan. Yung dalawang mastermind pa magtutulungan, punyeta. Ay nako. Kaya pala, biglang nag-iba ang timpla dahil, eto, hindi na basta-basta mapauwi si Zaldico mga kababayan. Kung na-hold man siya in other, mga kababayan, siguro, hindi na siya makalabas ng Czech Republic. That is the, mga kababayan, pinaka-possible scenario. Pero hindi siya basta-basta mapauwi. Unang-una, walang treaty ang Pilipinas, mga kababayan, extradition treaty doon sa Czech Republic. At what if, na rin siya, nag-apply na rin siya ng asylum. Diba? Hindi na siya basta-basta maipapauwi. Wala na, disgrasya. Kaya, naglulundag dito si Bangag at si mga kababayan, Romualdez. Kaso nga lang, nabutata na siya eh. Nagyabang na si Bangag mga kababayan eh. Fake news. Siya ang fake news at siya din ang salot na sinasabi ni Claire Castro. Samantala, mayroon tayong discussion dito mga kababayan. Panoorin nyo ha. Kanina, before tayo mag-on board, ang mga headline, pati tabloid, Yan. Duterte family tumanggap ng 181 million mula sa mga drug Diyos ko Lord. Trillanes. Yan mga kababayan. Ang opinion o mga paninira mga kababayan, pagdating sa balita, ipoportray nila yan as news. Tapos, yung nakakabasa mga kababayan, yun ba? Yun pala mga kababayan, sabi lang ni Trillanes. Ay, nako evening news line na ito halos lahat ma'am. Then meron din Sara Duterte inakusahan na nagtago ng 3.9 billion pesos. Oo, nagtago daw. Diyos ko Lord. AMLA. Pero maganda sana pag nag-quote sila ng ganyan, sabihin nila na si Trillanes nagsabi. Hindi Kino-quote nila mga kababayan as news. Itong mga paninira. Nilagyan nila Trillanes. Pero ang laki ng headlines mga kababayan. Yung mga ganyan, hindi na dapat yan news kasi eh. Pag si Pero Trillanes, parang punchline Trillanes, wow! Ganon, di ba? Pero inuna mo na yung 181 million pesos galing sa drug lord. Inuna mo na. Ibinigay sa mga Duterte. Ganon ang mga sabi mo. Style eh. Yan ang mga style ng spinning. Ini-spin nila. Twist. Media title. Tsaka alam mo, dyan ko talaga nakita na public service is a thankless job talaga. Hindi na ako uulit talaga, I swear. Kasi binigay mo na lahat talagang nagsilbi ka ng maayos, etc. Pero nandiyan babubuyin ka pa ng mga animal. Sa The Hague. Tapos si Vice President, ganyan yung kababuyan na ginagawa. Kaya sabi ni Inday ni Tatay Digong kababayan, wag na Sara, wag na, naaawa siya ng kanyang mga kababayan, babaeng anak. Kaso lang destiny mga kababayan, destiny. You cannot escape destiny. Yung kagandahan kasi dito, ay yung buhay natin, di talagang ganyan Mahiwaga ang buhay ng tao. Our life leads us where it leads us. And ang sabi ni Tatay Digong, kung mayroon daw nagtatanong mga kababayan kung kumusta na siya, ang sabihin mo lang daw, yan ang bilin niya kay Kitty, invictus, unbothered, unbowed. the Vice President has embraced her destiny. Sinabi niya, di ba, na natanggap ko na ang I wasn't born to be happy. Sabi niya, hindi ordinaryo ang buhay ko, di ba? Wasn't born to be happy. At tumitindig siya ng mataas, no? Meaning, standing tall. Nakita natin itong ginawa ng mga buhaya dyan sa Kongreso at mga corrupt dyan sa AMLAC na napakabulok ng Pilipinas, yung rot natin, and that it has to be bulok sa kailangan ayusin natin yan sa takbang panahon. Pinapakita lang kung gaano kabulok. No? Ma'am, balikan natin sa isang episode. Malungkot din tayong dalawa at isang bayan ng Pilipino sa nangyari kay former President Duterte. Ay, wala na ICC eh. Ng ICC na may jurisdiction. Ay, naku, may jurisdiction daw talaga sila mga kababayan. Itong ICC, if I know mga kababayan na talaga, kating-kati sila na mag-trial kay Tatay Digong dahil wala na silang kita. Bugos na sila sa appeals chamber. Inutil na sila wala na silang active case. Kanina ma'am, inilaban ng kanyang legal team, si Pangulong Duterte, at sinasabi sa kanila na functional. Grabe, ang parang kiniliti na mga kababayan, yung mga papangit din na malaki ang labi.
Parang kiniliti. Po, ang korte sa Pilipinas, you can remand the case there and bring the accused before the court doon sa Pilipinas. Sapagkat doon naman dapat ito dinadala at functional naman ang lahat ng legal and judicial systems nila. At subalit iginiit ng ICC, no, mananatili siya sa kulungan at lilitisin siya dito. Appeals chamber yun, ma'am. Pag-usapan natin. Inuha talaga nila mga kababayan eh. Tayo, ma'am. And sa 19 na namatay na NPA, ma'am, UP na naman ang isa. UP na Student naman. Council Officer. Corn beef. Mabuti naman mga kababayan at ngayon pa lang na na yung mga para yung mga damo mga kababayan na nabunot na ngayon pa lang. Pero kawawa ang parents. So, bantayan ninyo yung mga anak ha na nag-aaral ngayon sa kolehiyo, baka na gunggong na sila ng mga NPA. Ito ang mangyayari sa kanila, corn beef. Batang-bata, napakaliit na batang babae. Wasak ang katawan sa enkwentro sa Negros. Ngayon, Tapos kasalanan ngayon ng mga sundalo. Ano kung sundalo ang namatay? Walang kasalanan ng NPA. claim ng Anak Bayan at ng UP Student Regent, Anak bayan. siya ay nandun para mag-aral sa kalagayan ng mga magsasaka sa Negros. Wow. Tapos iyak-iyak ngayon mga kababayan ang taga-UP. Dahil marahas ang militar. Tapos tragis kayo. Justisya na daw ang kanilang mga kababayan. Sinisigaw. Talagang justisya pero ang panagutin mga NPA dahil ang nang-recruit niyan NPA. Ma'am Lorraine. Yeah. So, very briefly lang, no, Eric, no. Go ahead, ma'am. Ito yung kung bakit natin binigay yung serbisyo natin, 'di ba, in the past. At hanggang ngayon kung bakit tuloy-tuloy. Kasi lampas na ito sa dapat bawat Pilipino obligasyon na nating tapusin ito. So Tapusin kailangan talupan natin at sabihin natin kung tapusin. sino yung mga CPP kasi yung mga nandyan sa Kongreso, yung Makabayan Block na yan yung mga top recruiters, no. Correct. At yan yung kung bakit namamatay pa yung mga anak natin. And as for the ICC, no, I've just followed the lead of my leader, Eric, no. I'm not broken by it at all. I expected it kasi yung nag-divulge ang 18 Marines, no, na binayaran, may maleta yung mga yan, no, yung ganyang kakorap si Marcos, no, kahit yung mga ICC, at saka ito si Marcos that's funding them, no. So Yeah, correct. I have no hopes or anything for anyway. Si Vice CPRRD is prepared, he's ready, and so should we all, no. Niyakap na niya rin ito, parang si Vice President, lahat tayo dito, no, lalakasan natin ang loob natin at tatag lang, no. Wala talaga akong ine-expect na maganda diyan sa ICC, pero yung kagandahan doon, no, na-expose siya kung ano siya talaga. Diba? Na-expose talaga siya na huwad siya na court of tribunal. justice. So, hindi totoo yun, no? Hindi totoo. Pero maganda ang termino na ginamit ni Pangulong Duterte sa kanyang isa sa mga anak niya na si Miss Kitty Duterte. Sabi niya, tell our people, I am invictus, unconquered, undefeated, in spirit Unbowed. and in belief. Yeah. Maraming salamat, Ma'am Lorraine. Maraming salamat. So ano masasabi dito mga kababayan? Post the comments below.